Kamakailan lamang muling nagbigay ng pahiwatig si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang co-founder ng MicroStrategy at ito po ay tungkol sa kanilang muling pagbili ng Bitcoin. Matapos makalikom po ng panibagong pondo, tila hindi pa tapos ang kumpanya sa kanilang agresibong BTC acquisition strategy. Ano nga ba ang implikasyon nito sa market? At paano po ito makakaapekto sa atin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang bagong pondo na nalikom ng MicroStrategy? Yan, ang MicroStrategy sa pangunguna po ni Ginoong Michael Saylor ay muling nakalikom ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan po ng pagbebenta ng preferred stocks. Ang mga ito ay ibinenta sa halagang $85 kada share na may 10% na coupon rate. Sa kabuuan ay nakalikom na po ang kumpanya ng humigit kumulang $711 million mula sa fundraising nito. Pero ano nga ba ang preferred stock? Sa simpleng paliwanag, ito po ay isang uri ng investment kung saan ang mga bumili ng shares ay may garantisadong dividend bago pa man ang mga common stock holders. Isa po itong paraan upang makalikom ng pondo nang hindi agad isinasakripisyo ang ownership ng kumpanya. Ngayon ay bakit po muling bibili ng Bitcoin ang MicroStrategy? Yan, sa isang Twitter post ay nagbigay po ng palatandaan itong si Ginoong Michael Saylor sa pamamagitan ng paglalagay ng isang Bitcoin chart at isang mensaheng "Need More Orange" na nangangahulugan ng kanyang planong bumili muli ng Bitcoin. Ang huling pagbili ng MicroStrategy ay nitong March 17 kung saan ay nakabili po sila ng 130 na Bitcoin na may halagang $10.7 million. Dahilan upang umabot ang kanilang kabuuang holdings na Bitcoin sa 499,226 na Bitcoin. Bagamat isa po ito sa pinakamaliit nilang pagbili sa kasaysayan, hindi ito nangangahulugan na titigil na sila sa kanilang strategy. Malinaw po ang kanilang layunin at yan po ay ang patuloy nilang dadagdagan ang kanilang Bitcoin holdings kahit na ang presyo nito ay pabago-bago sa market. Ngayon ay ano nga ba ang layunin ni Ginoong Michael Saylor dito kay Bitcoin? Isa po si Ginoong Michael Saylor sa pinakamatinding tagapagtaguyod ng Bitcoin. Para sa kanya, ito ang pinakamahusay na asset na maari pong paglagakan ng yaman sa pangmatagalang panahon. Patuloy po niyang hinihimok ang iba't ibang kumpanya na gamitin si Bitcoin bilang bahagi ng kanilang treasury strategy. Hindi lang yan, mas matindi po ang kanyang panukala dahil hinihikayat niya mismo ang gobyerno ng US na bumili ng 25% ng kabuuang supply ni Bitcoin ngayong sa taong 2035. Kaya yan, sa panahong ito ay 99% ng Bitcoin ay namina na. Kaya para sa kanya ay napakahalaga ng maagang pagpasok ng gobyerno sa market ni Bitcoin. Ayon po sa kanyang panukala, dapat magkaroon na po ng malinaw na komprehensibong regulasyon ang US tungkol sa digital assets upang mas maunawaan ng gobyerno ang kahalagahan ng Bitcoin sa global economy. Ngayon ay ano naman po ang pananaw ni Ginoong Saylor kay Bitcoin kumpara sa gold? Ayan. Sa isang summit kamakailan, ipinaliwanag po ni Ginoong Saylor kung bakit naniniwala siyang ang Bitcoin ang pinakamagandang investment kumpara sa gold. Ayon sa kanya, kahit na maraming tao ang naniniwala sa halaga ng gold, hindi pa rin ito kayang tapatan ang kita mula kay Bitcoin. Sinabi niya na ang ginto ay may mas mababang return on investment kumpara sa S&P index at iba pang mga traditional na investments. Ayon po sa datos, kahit na may recent market downturn, ang MicroStrategy ay may unrealized gains na umabot na sa $9.3 billion.
Ibig sabihin, kahit hindi pa nila binebenta ang kanilang Bitcoin, napakalaki na ng kinita nila mula sa kanilang Bitcoin holdings. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una, kapag patuloy po na bumibili ng Bitcoin ang malalaking kumpanya tulad ng MicroStrategy, nagkakaroon ito ng psychological impact sa market. Ipinapakita po nito na may matinding tiwala ang mga institutional investors sa hinaharap ni Bitcoin. Kaya nagiging mas bullish po ang sentiment ng market. Pangalawa, maaring magdulot po ito ng pagtaas ng demand para kay Bitcoin na posibleng magpataas ng presyo nito. Para sa mga may holdings ng Bitcoin, magandang balita ito dahil maaari po nilang maibenta ang kanilang investment sa mas mataas na halaga sa hinaharap. Ngunit para po sa mga nagbabalak pa lamang na bumili, maaari pong maging hamon ito dahil posibleng tumaas ang presyo ni Bitcoin, kaya kailangang pag-isipan po nating mabuti kung kailan ang tamang panahon para pumasok sa market. Sa kabuuan, ang desisyon po ng MicroStrategy na patuloy na bumili ng Bitcoin ay nagpapakita ng lumalakas na kumpiyansa ng mga malalaking kumpanya sa cryptocurrency. Sa kabila po ng volatility ng market, nananatili po siyang matatag sa kanilang paniniwala na si Bitcoin ang pinakamahusay na store of value sa digital age. Para sa atin, bilang mga traders at investors, maganda pong subaybayan ang mga galaw ng mga malalaking institution tulad ng MicroStrategy. Maaari nating gamitin ang kanilang mga aksyon bilang batayan sa ating sariling investment strategies. Ngunit tandaan, mahalaga pa rin po ang maingat na pagsusuri at saka risk management sa bawat investment na ating gagawin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.